Happy Sabbath mga kapatid. Wow, gising na gising ang lahat. Purihin natin ang Panginoon at bago po tayo tumungo sa ating mga paglilingkod sa umagang ito, tayo po muna ay yumuko at tutuloy po tayo sa ating pag-aawitan. Tayo pong lahat ay manalangin. O makapangyarihan naming Diyos Ama, sa umaga pong ito, narito po ang aming mga puso't isipan, aming ipinagkakaloob sa iyo. Ihanda kami sa paglilingkod sa umagang ito. Linisin kami sa banal na araw na ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan. Awitin po natin ang Sa Puso Ko Ay May Awit. Sing. Sa puso ko ay may awit, tutong matamis, ang tanging nakaririnig, si Jesus na ibig, kay laki ng kagalakan, ang sa puso ko'y tumatahan, kay Jesus na pagmamahal ay akin araw-araw. Sa puso ko'y may liwanag na tangi sa lahat, ang sa akin ay naghawad, si Jesus na liyak, kay laki ng kagalakan, ang sa puso ko'y tumatahan, kay Jesus na pagmamahal ay akin araw-araw. Ang puso ko'y matiwasay, tahimik na tunay, pagkat ang kapayapaan hindi nagkukulang, kay laki ng kagalakan, ang sa puso ko'y tumatahan, kay Jesus na pagmamahal ay akin araw-araw. Sa puso ko ay may galak, hindi kumukupa, sa lahat ng oras kanyang nililingap, kay laki ng kagalakan, ang sa puso ko'y tumatahan, kay Jesus na pagmamahal ay aking araw-araw. Sunod na awit, Ibigin ang Kapwa, 252. Ibigin ang kapwa ay kawanggawa, buhay ni Jesus ay ibalita, igawad ang awat pananalita, na siya lamang ang mapapala, akayin sa lingapang nalilinsad, sa Diyos na may habag ng maligtas. Sa kalingayaw ay pagdamanang, pilitin sa mga kagalingan,
sa maparamang kadiliman, siya'y kusaing patiyagan. Akayin sa lingapang nalilinsad, sa Diyos na may habag ng maligtas. Ituro ang bagay sa kaligtasan, tulong ni Jesus iyong asahan. Siya'y kaagapay ng kalakasan, tatamuhin mo ng walang hanggan. Akayin sa lingap ang nalilinsad, sa Diyos na may habag ng maligtas. Sa ating pong papuring awit, sa umagang ito, awitin natin ang umasayang araw ngayon. 302, 302. Tayo pong lahat ay tumayo. Sing. Umasayang araw ngayon, pagpuri sa Panginoon, kagalak ay isalubong sa lahat ng may linggatong. Umasayang araw, sa lako ay nahugasan, ako'y kanyang tinuruang, dumalangin gabi't araw, sa puso'y magtaglay ng tuwa't kapayapaan. Dumalangin ang harap na kanya ko takin siya, sa malugod niyang anyaya, magalak na lumapit ka. Umasayang araw, sa lako ay naugasan, ako'y kanyang tinuruang, lumalangin gabi't araw, sa puso'y magtaglay ng tuwa't kapayapaan. Hapong puso'y magpahinga, sa may pakikibaka, sumanib ka sa ligaya, kay Jesus ay makisama. Umasayang araw, sa lako ay nahugasan, ako'y kanyang tinuruang, dumalangin gabi't araw, sa puso'y magtaglay ng tuwa't kapayapaan. Panambitan at haimtim, araw-araw siyang daig, idudulog ang hinaing ng pagpapala. Umasayang araw, sa lako ay nahugasan, ako'y kanyang tinuruang, dumalangin gabi't araw, sa puso'y magtaglay ng tuwa't kapayapaan. Kung ang langit ay masapit at magwakas ang lakbayin, kasama ng Panginoon sa tahanang walang maliw. Umasayang araw, sa lako ay nahugasan, ako'y kanyang tinuruang, lumalangin gabi't araw, sa puso'y magtaglay ng tuwa't kapayapaan.
Blessed Sabbath Day po. Bago tayo mag-opening prayer, basahin natin sabay-sabay ang ating memory verse. Go! Tayo po ay lumuhod reverently for prayer. Father God in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord God, thank you for this beautiful, happy Sabbath day, wherein we, the children of God, are gathered together to sing praises to your name and most of all to worship you on this Sabbath day. Lord, bless our worship today from Sabbath school up to the sunset of the afternoon, that we will be filled by the Holy Spirit, that everything that we do today will glorify your name. We praise you, Lord, for the three precious souls who received their life and give it to Jesus. And after 2 p.m., they will be members of the family of God. Thank you, Lord, for the Holy Spirit and holy angels with us. Thank you for this Sabbath school. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, beloved Sabbath School family. Happy Sabbath. Happy Sabbath to all. I warmly welcome all our visitors today, especially my son and his wife, John Arthur and Sharon. And how many visitors do we have today? There are a lot of visitors. I see new faces right now. We welcome you. We warmly welcome you. And I welcome also all the regular members as well as the irregular members. It is a joy that we are able to gather here today so that we may be able to study God's Word and also to worship and fellowship together. We thank God for His kindness and all His blessings and guidance throughout the week. I would like to share a verse from the Bible which we can be able to ponder today. It is found in Hebrews, the book of Hebrews, chapter 10, verse 25. It says, "Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching." We are happy that we were able to be blessed by the opening prayer of Sister Ancheta Oliverio. Our promotional talk will be given by Sister Marlene Gonzaga. And the musical offering, I am happy and delighted that I was able to invite my son, John Arthur Kaluya, to be able to render the musical offering. And then the musical offering will be followed by the mission emphasis to be given by Sister Myra Lasco. And we are blessed that we are able to have our pastor, Pastor Gerald Polino, to be able to conduct the lesson review. And the Sabbath School program will proceed accordingly. Thank you. Morning po ulit and happy Sabbath. Ang ating pong promotional sa umagang ito ay pinamagatang The Power of Discipline. May tanong po ako sa inyo. Sino po sa inyo ang nakaranas ng inyong kabataan na kayo po ay pinalo ng inyong mga magulang? Pakitaas po ang kamay. Okay, another question. Sino naman po sa inyo bilang magulang ay namalo ng kanilang anak? Taas po ang kamay. Okay.
Yung pong pamamalo is an old. Sabihin na nating yung mga matatanda or yung mga may edad na, yun ang nakagawian na disiplina nung araw. Pero ang tanong ko po, ngayon po kaya pa kayang mamalo ng mga magulang sa panahon ngayon na meron ng bantay bata? Baka pag sinakta natin or pinalo ang bata, dadayan na kaagad sa bantay bata, isusumbong na yung mga magulang. So kawawa naman yung magulang, hindi na makapagdisiplina. Pero ano pong sabi sa atin? Salungat po dun sa mga sinasabi ng iba, yung pong pagdidisiplina daw po is an act of God's love. Maging ang Panginoon po ay ginawa niya po ito. Sabi niya po sa Revelation 3:19, "As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent." So yung iba po, ibang magulang po, iniisip nila, mahal ko yung anak ko, ayokong saktan. Mahal ko yung anak ko, hindi ko sila papaluin. So, ang way ng pagpapakita nila ng pagmamahal sa anak nila, hindi nila sinasaktan, hindi nila dinidisiplina, binibigay nila yung kalayaan, gawin lahat kung ano yung gustong gawin. In the end, ano po ang mangyayari? In the end, yung magulang po ay may tendency na iiyak na lang. Kasi bakit? Dahil hindi po nadisiplina ang kanilang anak, maaring in the future, yung kanilang anak ay magiging sakit sa kanilang ulo. Maaring magbigay ito ng problema na minsan sila mismo as parents, hindi na nila kayang i-handle. And sino po ang dapat sisihin? Yung magulang. Kasi nagkulang po sila sa pagdidisiplina sa kanilang anak. Sabi po dito, ano daw po ba ang kinakailangan natin para ma-establish natin ang discipline sa ating mga tahanan? Ating pong buksan ang ating mga Biblia. Sundan niyo po ako. Sabi po sa Ephesians 6:4, "Be friend to your son. Remember that discipline must be an act of love, not an anger against your son. If you are angry with something your son did, you must have self-control. Remember that you are teaching your son to behave properly. And if the child sees the parent's lack of control, he will mimic it." So, sabi po dito, ang pagdidisiplina daw po is an act of love. So, kailangan po ipakita natin to. Pero kahit po magdidisiplina tayo sa ating mga anak, kinakailangan ano pa rin natin yung self-control sa sarili natin. Hindi yung nagdidisiplina tayo na nanggigigil tayo. Hindi yung nagdidisiplina tayo na nakikita na anak natin galit na galit tayo. Mali po yun. Meron pong tamang pamamaraan ng pagdidisiplina. Kagaya na lang po, halimbawa, papaluin po natin ang anak natin. Tama po ba na ang anak natin ay papaluin natin after the fact na may nagawa siyang bagay na yan at kayo ay galit na galit? Umapaw yung, parang yung sasabog yung ano mo sa galit kasi may ginawang napakatindi yung anak mo at talagang galit na galit ka, kaya gusto mo siyang paluin. So, mali po yun. Ang sabi po, ang tinuturo po sa atin ng Biblia, kausapin natin ang anak natin. Hintayin natin na mag-calm down tayong mga magulang. Hintayin natin na dumating sa punto na ma-realize natin, okay, ito yung maling ginawa ng anak ko. Pero, sandali, kakalmahin ko muna sarili ko. Kalma muna, kalma. Kasi pag ginawa po natin ang pamamalo, at that time, na galit tayo, ano pong tendency? Masasaktan po natin ang anak natin ng todo-todo na hindi natin nakikita, iba yung effect sa bata. Whereas, kung gagawin natin yung pamamalo, halimbawa, na-pacify na natin sarili natin, nakalma na, o kalma na, kalma. Okay, anak, halika dito. Mag-usap tayo. Tawagin po natin ang anak natin. Sabihin natin sa anak natin, okay, anak, may kasalanan ka, di ba? Ano ang kasalanan mo? Una po, itanong natin sa bata, ano ang kasalanan niya? Kailangan po alam ng bata kung anong kasalanan niya. Kasi pag tayo lang magulang ang nakakaalam na may kasalanan siya at yung bata hindi niya alam na may kasalanan siya, magtataka siya, bakit ako papaluin? Ano bang ginawa ko? So kailangan yung bata mismo, alam niya na meron siyang kasalanan ginawa. Anak, may kasalanan ka. Anong ginawa mo? So pag sinabi po ng bata, ganito po ang nagawa ko. Okay. Dahil sa ginawa mong kasalanan, ano dapat ang gagawin natin? Diba? Kapag may ginawang kasalanan, dapat may consequence, may kaparusahan. So,
ang aking gagawing pamamaraan ng pagdidisiplina sa iyo ay papaluin kita. Papaluin kita upang iparamdam sa iyo ang penalty ng ginawa mong kasalanan, pero hindi upang saktan kita. So kailangan po maintindihan ng bata na yung ginagawang pagpapalo sa kanya is pagdidisiplina, hindi yung para saktan siya dahil meron siyang ginawang masama. At pag ganun po ang ginawa nating pamamaraan na pamamalo sa bata, may i-instill po sa isip ng bata na itong bagay na ginagawa ko, mali, hindi ko na siya gagawin. Hindi ko na siya gagawin ulit kasi meron akong consequence na mararanasan. So, ganun po ang pagdidisiplina sa bata. Ano pa pong sabi? Sa Matthew 5:37 naman po, sabi dito, the adult must fulfill his word. If you warned about punishing to your child for wrongdoings, then you must punish them, him or her, and if she disobeys. Then, when you don't do it, you teach him in purity. If you promise him a reward, comply with it. Thus, your word don't lose value on your children. So, ganun na nga po. Kung gusto nating, kung alam ng bata na may kaparusahan siya, gawin po natin. And another way, in the way around, kapag pinangakuan naman po natin ng reward ang bata, maging ano rin po tayo. Kailangan i-fulfill din po natin yung pangako natin sa bata. Pero yung dapat po, hindi siya magiging parang parang sinusuhulan natin yung bata. Kailangan parang way of appreciation sa mga magandang bagay na ginawa niya. And kapag na-commit na po natin sa bata, na ibibigay natin yung reward, gawin po natin. Para nang sa ganon, matanim din po sa isip ng bata na may magandang ibubunga din ang kanyang ginawang kabutihan. And then, next po, sabi dito, train up a child, dun po sa Proverbs 22:6, di ba sabi po doon, train up a child in the way he should go so that when he is old, she or he will not depart from it. Alam naman po natin, ang pagtitrain po sa mga bata, hindi po ito nagsisimula sa mga teacher. Mali po yung sinasabi ng iba na, kamusta yung anak ko sa school? Ay, salbahe yung anak mo. Kasi naman, teacher hindi tinuturuan yung anak ko. Mali po yun. Hindi po obligasyon ng teacher na i-train ang bata. Ang training po sa bata ay nagsisimula sa tahanan. And actually po, nagsisimula siya sa tiyan pa lang ng bata. Ang bata po, kapag nasa napupunan na po siya ng nanay, pwede na po siyang i-train ng nanay. Paano paparaan po? Turuan po natin, halimbawa, yung nanay is music lover. Paparinggan niyo po ng music na magaganda yung bata, nasa tiyan pa lang. Kasi yun yung parang magsisilbing lalabay sa kanya na pag matutulog ka bilang nanay, nakadikit yung sound system sa'yo, napapakinggan ng bata. And eventually po, yung bata, kapag lumabas po siya sa sinapupunan ng kanyang nanay, wag po kayong magtaka, yung bata po is magiging music lover. Kasi yun po yung training na ginawa sa kanya ng nanay niya. So maganda po yung training, umpisahan natin sa sinapupunan pa lang po ng nanay. Maaring tayo pong mga old parents, hindi natin alam ito before. And ako po, hindi ko po siya talaga nagawa sa aking mga anak. Pero ngayon po, na meron tayong kaalaman, sa mga magiging nanay pa lamang po, gawin po natin yung practice na ganito. Nasa tiyan pa lang po ng bata, i-train na natin ang ating mga anak. Para nang sa ganon, maging mabuti silang mga anak. Alam niyo po, yung pagte-train po, ito po ang isang bagay na napakahirap gawin. Pero sa tulong po ng Panginoon, magagawa po natin to kung atin pong hihingin ang tulong ng ating Panginoon. Sabi po dito, Proverbs 22:6. Tapos na to. Proverbs 29:15-17. The rod in the Bible is a tool for measuring the judgment. Parents must evaluate the actions of their children and make them realize when they did wrong and how they can change that. So actually, na-mention ko na po siya kanina, yun nga po yung may kaparusahan, ang kanilang ang mga maling gawa nila. So gusto ko lang po i-share briefly yung sa mga anak ko po. Yung mga anak ko po, nung nag-aral po sila sa Adventist School, elementary, nasa St. Martin Montessori School po sila dahil sa recommendation po nila Pastor Baldovino, mag-asawang Baldovino. And then, nung high school po, napunta po sila sa CLAA. Nung dadali na po sila sa CLAA, ang una ko pong sinabi sa mga teachers doon, Ma'am,
Sabi ko, paano po yan? Hindi po marunong maglaba yung anak ko. Hindi po sila marunong maglinis. Ay, ma'am, huwag kayong mag-alala. Kasi dito naman sa school, tuturuan sila. So, I'm glad na yung pong school, tumutulong din. Tumutulong din naman sila. Pero yun nga po, sinabi ko kanina, hindi sila ang sole responsible sa ugali ng bata. But yung habit, pwede siyang ma-develop, pwede siyang ma-improve through the help of the teacher. And lalong-lalo na po, kung ipapanalangin po natin ang ating mga anak. So dalangin ko po sa umagang ito, sana po bilang mga magulang, pag-aralan po natin kung paano po natin didisiplinahin ng tama ang ating mga anak. Dahil ang pagdidisiplina po sa mga bata is an act of love na pinahintulutan po ng ating Panginoon. At tayo bilang mga magulang ay instrumento para magampanan ang napakahalagang tungkulin na ito. Yun lang po. Good morning po. It's been 2 decades since I've been in this pulpit. Opo, college days pa. Pero just to give po dun kanina po sa speaker po natin, character building po talaga is starts with in your home. Opo, in the home. Kasi nasa academe po ako, nakikita ko yung mga estudyante ko na alam mo yung tamang pinalaki ng magulang sa hindi. Kasi kahit anong sabihin natin na kahit gaano kagaling ang teacher, kung sa bahay hindi nakikita ng magulang paano lumaki ang kanilang mga anak, paglabas nito hindi mo na madidisiplina. Okay po. Thank you po. Where can I run and hide from you? Or could I ever do when everywhere I know you're there, and anywhere you'll find me? Where can I go and flee from you? Or could I ever do when your hands keep holding me, guiding me around me? God, I know that you are there. You know who I am in all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. You know me when I sit or stand. My life is in your hands. You read my thoughts from far away. In everything you know me. You know me in my darkest hour. You gave me strength and power. You are there beside me, watching me for always. God, I know that you are there. You know who I am in all I do.
I put my life in you, for all the wonders that you gave me, for all the marvels that you do. For all of this I'd like to thank you and praise you. God, I know that you are there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. I put my life in you. In you. Maraming salamat. Hanggang kaibigan ng anak ko. At kumbaga, nai-inspired ka pag gano'n ng mga boses. Nagmana talaga sa kanyang lola at kanyang mami. So, happy Sabbath po sa inyo lahat. Ang ating pamagat ng ating mission story ay paglalasing, pagnanakaw, at Diyos. Drinking, theft, and God. Yan pala si Bethel. Isa siyang African dahil siya ay nakatira sa Zambia. No, Zambia. So, nagpatalan si Bethel sa Rosango University sa Zambia dahil gusto niyang huminto sa paglalasing. Umaasang mababago ang kanyang buhay na mananatili sa Seventh-day Adventist University. Yun ang kanyang naiisip. So, lumaki sa pamilyang Seventh-day Adventist, subalit nagsimulang maglasing nang mamatay ang kanyang mahal na ina. So, kailangan siguro yung ating mga kabataan, nagkakaroon rin sila ng resilient. Yung kung anumang emosyon dapat ating kontrolin at isaisip na mga bagay-bagay na makakasama sa atin ay hindi natin gawin, no? So, 15 taon gulang siya at hinahanap-hanap niya ito ng gayon lamang. So, namimiss niya ang kanyang ina. So, sinabi ng mga kaibigan, ang paglalasing ay makakatulong upang magkaroon ng mabuting pakiramdam. Tama ba yon? Magiging mabuting pakiramdam mo pag lasing ka? So, yung sa iba na hindi nakakakilala kay Jesus ay yun ang ginagawa na sinisira nila yung buhay nila. At pagtulog nila, andun pa rin yung problema. So, hindi natagalan na naging kaugalian niya. At naglalasing siya araw-araw sa loob ng 2 taon. So pag 2 taon na yon, talagang parang iba na yung isip mo. Kasi sisirain ng alak, ang alcohol, ang ating mga kaisipan. So mahina na yung judgment mo, yung pagpili. Gayon pa man, nagawa niyang matapos ng high school. Yan. At nakita niya sa ulat
ng telebisyon ang tungkol sa Rosango University. Nakita niyang lugar na ito na walang alkohol at umaasa siyang magbabago ang kanyang buhay kapag nag-aral siya doon. Yun. So, subalit sa universidad, parang hindi niya maiwaksi ang kanyang dating pamumuhay. Natagpuan niya ang University Farm, kung saan siya lihim na umiinom. Nagkaroon siya ng mga kaibigang umiinom din. Kung minsan pumupunta siya sa sambahan upang uminom, parang wala na pag-asa ang sitwasyon. At isang gabi, nangangailangan siya at ang 3 kaibigan ng perang pambili ng alak. Kaya pumasok sila sa ilang dormitoryo ng mga kalalakihan at nagnakaw ng mga matres. So malalaki naman yung matres na pag matres talaga baka mahuli ka talaga doon. Malaki. Wala pa siguro yung cellphone noon. So matres, subalit nahuli sila. Nahuli. Talagang huling-huli si matres yung kinuha. So, subalit nahuli sila. Sa kulungan, nagkaroon ng maraming oras si Bethel upang pagbulay-bulayan ang kanyang buhay. So, batid niyang kasalanan ang pagnanakaw at nawalan siya ng pag-asang makalaya ng mahabang panahon. Yan. Luhaan, nagpakumbaba ang kanyang puso sa harapan ng Diyos at nagsisi. Yun. Kaya, pag meron talagang disiplina ang Panginoon, magbibigay siya ng way para tayong magsisi. Mahal na Diyos, panalangin niya, kung leksyon ito mula sa iyo upang baguhin ko ang paraan ng aking pamumuhay, nangangako akong magpapakabuti na sa pamamagitan ng iyong tulong. Maaari po bang palayain ako sa lugar na ito? Yun ang kanyang dasal. Yan. So, 15 araw ang lumipas na hindi niya inaasahang pinalaya siya ng pulis at kanyang 3 kaibigan. Hindi alam ni Bethel ang dahilan. Tinanggap na muli ng Rosango University ang mga estudyante. So, mystery sa kanya yon? Bakit? Sinong nagpalaya o talagang nag-bail sila doon or ano? Hindi rin alam ni Bethel ang dahilan. No? Karaniwan, ini-expel ng university ang mga estudyanteng nakakagawa ng krimen. Yan. So, nagtataka si Bethel kung narinig ng Diyos ang kanyang panalangin at binibigyan siya ng panibagong pagkakataon. Yan. Naalala niya ang kanyang pangako sa Diyos. Sa kulungan at puspos ang panalangin, babaguhin ang kanyang buhay. Huminto siya sa pag-iinom. Nag-aral siya ng Biblia. Yan, maganda na to. Maganda na tong part na to. Isang buwan pagkalipas na makalabas siya sa kulungan, ibinigay niya ang kanyang puso sa Diyos sa pamagitan ng bautismo. Yan, maganda na ang kanyang pakiramdam at buhay niya. So, nakita ng mga guro at ibang estudyante ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Namangha sila nang magsagawa ng mga leader ng university ng seremonya na pagbibigay gantimpala para sa mahuhusay na estudyante. Binigyan siya ng isang honorary award para sa napakalaking pagbabago sa kanyang pag-uugali.
Nasasalamin ang kagalakan kay Bethel nang tanggapin niya ang gantimpala. Nakakaiyak naman to. Ngayon si Bethel ay leader ng mga estudyante at kaanib ng University Church Media Team. Mga ilang buwan na lang at magtatapos na siya sa kanyang theology at magiging pastor na. Praise the Lord. Ang wika ni Bethel, binago ng Diyos ang kanyang buhay at mababago niya ang buhay ng sino mang hihingi nito. Binago ng Diyos ang aking buhay mula sa pagiging lasenggo at magulong buhay na kabataan sa Rosango, ang wika niya. Si Bethel ay isa sa maraming mga estudyante sa Rosango University na nabiyayaan ng ika-13 Sabadong handog. Ang handog ng ikalawang quarter ng 2009. Ang tumulong upang mabuksan ang university library. Tulad ng handog na iyon na nanatiling naramdaman sa Zambia at sa ibayo pa nito. Ang ika-13 Sabadong handog ngayong quarter ay magkakaroon din ng walang hanggang epekto sa pagpapala ng Diyos. Salamat sa inyong panukala para sa bukas palad na handog ngayong September 27. So, kailangan natin maghanda at magbigay ng tulong sa kanila dahil ito ay magbibigay ng magandang epekto sa mga estudyante doon. Marami pong salamat at happy Sabbath. We will now go to our lesson review to be conducted by Pastor Jeriel Paulino. You can have the floor now. Mga kapatid, tayo po muna ay magkaroon ng care group time. Kumustahin po natin ang ating mga kapatid. Ito yung panahon para sa pagiging good Samarites. So please mga kapatid, share po tayo ng ating mga karanasan. Gusto ko pong pasalamatan ng Sabbath School sa kanilang kabutihang loob, pagtanggap, ganon din po sa buong church board. Ma'am Chris, nakalimutan ko po talaga. Malaki po ang kasalanan ko sa school at sa church. Ang program po kasi ng school ay tuwing saan po ako na-assign na church ay pupunta po sila para magpasalamat sa support ng distrito sa ating pong nag-iisang paaralan sa ating distrito. So, Ma'am Chris, after na lang po siguro ng Sabbath School lesson, yung promotion and yung pag-present po ng mga bata. So, salamat po, PUC Remnant family, sa pangunawa. At mamaya after ng Sabbath School ay magsasalita po si Ma'am Chris, ang ating mahal na principal. Nandito rin po ang ating mga teachers. Kaway po kayo. Dito po sila at ang ating email school family. Andito rin po ang ilang mga estudyante natin. Magpipresent po sila ng ukulele mamaya. Ayan. So, salamat po mga kapatid. At gusto rin po nilang, Ma'am, gusto rin nating pasalamatan ang donor na ayaw po magpakilala na malaki po ang naitutulong sa ating paaralan. God knows you by name at pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng care group time bago po tayo mag-lesson review.
Happy Sabbath po mga kapatid. Ang aking dalangin po ay nakumusta na ninyo ang inyong mga katabi, nasa likod, nasa harapan. Opo. Maramdaman natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At ngayong Sabado po ay punong-puno po tayo ng paglilingkod. Meron din po tayong child dedication mamaya. At 1:30 po, kung gusto nyo po mag-join, ay ma-witness ninyo ang baptism. Doon po lang sa Leland. So, babiyahe po tayo sa ating kapitbahay. Pupunta po tayo sa Leland Church. At mayroon po tayong 3 mga anak ng Panginoon na tatanggap sa Diyos bilang kanilang personal na tagapagligtas. So, please, join us. 1 p.m. po ang ating meet up, and then tayo po ay pupunta roon para sa baptism mamaya. Huwag po kayong mawawala, mga minamahal. Bilang saksi sa culmination ng ating pong Biblia serye from Efeso 4 to 6 this week. Tayo po ay mananalangin muna, humingi tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Dakilang Diyos, napakabuti niyo po sa amin. Sa pagsisimula ng buwan ng September, nais naming italaga ang aming buhay sa inyo at sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Gawing espiritual ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang mga espiritual na mga bagay. Patawarin kami at linisin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa mga nag-join sa atin sa ating Biblia serye, online man o physical, mga kapatid ko. So, ngayong tanghali po ang culmination, walk in the Lord. Ano nga po yung una? Yung L? Walk in liberty. Ephesians chapter 4. And then Ephesians 5, walk in love, walk in light, walk in literacy or wisdom, walk in, number 5, laughter, yes. And then, number 6, loyalty, kagabi. Salamat po, mga kapatid ko. At ngayong araw po ay mag-aaral tayo, magre-review tayo ng ating leksyon, ang tipan at ang anyong huwaran. Ito po ay tumutukoy sa santuario, at ang covenant o tipanan ng tao at ng Diyos. Sige po, babasahin natin ang ating susing talata, mga kapatid ko. Basahin natin, mga kapatid ko. Ready? Begin. At lumapit si Moises at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan. At ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Di ba po pag tayo nanunumpa, mga kapatid? Di ba? And then, so help me God. So ito po'y tipan, mga kapatid. Ito ay kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Mga kapatid ko, kapag pinag-uusapan po yung treaty o yung kasunduan, gusto po ng ibang mga bansang malakas na ang kasundo nila malakas din. Yun po yun, mga kapatid. Strategy po yun eh. Pero dito po sa tipanang ito ay kakaiba. Bagaman ang tao'y mahina at marupok, ang isang mataas, malakas, matalino, marunong na Diyos ay nakipagtipan sa tao. Sa mga engineers, mga kapatid, kapag ikaw yung mababa, tapos meron kang kadil. So yung mataas sa'yo, liniregaluhan mo, parang uso po ngayon yan, di ba? Trending po ngayon ng flood control, di ba? Yung mga contractors. So, ano po ninyo yan? Iaalagaan mo, liligawan mo, reregaluhan mo, kasi nga mataas siya. Naunawaan niyo po ako, mga kapatid. Dito sa tipanang ito, hindi po ito patas. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan, mataas. Pero ang kasama niya sa treaty, kasama niya sa vow, kasama niya sa covenant, ay tao. Pero ang matindi pa nito,
yung mataas, yung makapangyarihan, yung malakas, yun ang tapat sa tipanan. Yung mahina, tao, yun pa yung laging sumusuway. O madalas sumusuway. Na, may signal po ba ako mga kapatid ko? Dapat sana, itong nasa ibaba, ang manligaw, ang mag-pursue, ang mag-behave. Pero dito sa tipan na ito, yun pang mababa, ang malakas ang loob na sumuway. At yung mataas na Diyos, siya pa ang nagpupursue, siya pa ang nag-i-initiate. Naalala nyo na nagkasala si Adan at si Eva, mga kapatid? Sinong unang lumapit sa kanila? Sinong nag-initiate na lumapit? Ang Diyos. Ang Diyos. Hindi niya hinintay, sabi niya, bahala kayo dyan. Kayo naman ang nagkasala. Ano bang mawawala sa akin kung mawala kayo? Hindi po ganun ang Diyos. Dahil siya'y pag-ibig. Dahil siya'y tapat, mga kapatid. So dito, makikita natin yung kagustuhan ng Diyos na mataas. Makipagtipan sa tao na galing sa alabok at siya pa ang laging nanunuyo at ang laging tapat sa tipan. Amen. Amen. Tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid ko. Isipin niyo itong dugo ng tipan. Yung kalahating dugo ay iwinisik sa mga tao. Ang kalahating dugo, mga kapatid ko, pakinggan ninyo ito, mga minamahal. Ito pong handog na susunugin ay hindi manggagaling ang apoy sa tao. Ang apoy po na susunog doon sa handog ay galing sa langit. Hello, church. Kapag ikaw ay maghahandog, mga kapatid, noon sa panahon nila, yung makasalanang nagdala ng handog ang papatay ng hayop. Para maramdaman niya ang kaseryosuhan ng kasalanan. Hindi po pari ang papatay nun. Ikaw mismong naghahandog, papatayin mo, ay napakasakit po nun. Napakasakit. Tapos, yung dugo ay iwiwisik sa altar at, mga minamahal, ito pa po matindi. Gaano karami na mga hayop ang pinatay? Sa panahon noon, mga kapatid, gaano karaming dugo ang nabuhos? Maraming salamat po na merong Jesus na namatay minsan magpakailanman. Hindi na tayo naghahandog ng hayop ngayon. Amen? Ako po'y may alagang baka noon, mga kapatid, mahal na mahal ko. Merong okasyon sa bahay. Parang may birthday yata yung time na yun. Pinatay po yung alaga akong hayop. Ako'y iyak na iyak. Masakit pala yun, mga kapatid. Gaano karaming hayop ang pinatay? Sa panahon noon, mga kapatid ko. Kaawa-awa. Kaya yan din minsan ang nagtutulak sa akin, mga kapatid, para mag-vegetarian eh. Yan din ang nagtutulak sa akin. Pero minsan lumalabag talaga ako. Lumalabag, pero bumabalik din ako. Kasi po, nakikita ko kung paano patayin ang manok, paano patayin ang baka. Sakit, ang sakit. Na may buhay din sila, isinasakripisyo para sa tao. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi tayo design kumain ng hayop. Ang ating pong mga ngipin ay wala po tayong pangil. Hindi po tayo carnivores by nature. Hindi po tayo predator, mga kapatid. Pantay ang ating ngipin kasi ang original na pagkain natin ay beans, legumes, nuts, fruits, and then added po yun yung vegetables. Yun po talaga, mga kapatid ko. Yun ang totoo. Ito pa, mga minamahal. Nung panahon ni Noe, bago si Noe, sila po ay kumakain ng prutas at gulay. Mahaba ang buhay nila. Nung panahon po ni Noe, after ni Noe, na pinaintulutan ng taong kumain ng karne, ang buhay po ng tao ay decline. Pag ganun na po. Pag ganun, pababa. After ni Noe, mga kapatid, sa panahon ni Noe, 600 to 900 plus ang buhay ng tao. Ang pinakamahaba pong taong nabuhay si Methuselah, 969. Si Adan po ay 930. So, after ni Noe na pinahintulutan ng taong kumain ng karne, ang buhay ng tao ay pa-decline, pababa.
So, totoo mga kapatid, iniisip ko po, may figure po nun si Pastor Ron Hinibago, sinare na, kung ilang hayop ang pinatay sa panahon ng paghahandog ng mga Israel. Ay, sabi ko, ay, kaawa-awa. Kayo mga kapatid, kumakain lang kasi tayo na ngayon ng Chicken Joy eh. Pero tingnan nyo yung manok kung paano pinatay. Maaawa ka talaga. Ito po, ang dugo mga kapatid, ay kailangang iwisik. Karaming hayop ang pinatay. Pero salamat mga kapatid ko na hindi tayo nabuhay noon. Ngayon, ang gagawin na natin ay hindi mag-ano. Tingnan kung anong delay mga kapatid yan. Pakinggan nyo po ako. Nagkasala ka. Magdadala ka ng hayop doon sa santuaryo. Sa altar. Papasok ka doon. Ang daming delay. Ikaw ang papatay. Ihahandog ng pari doon sa altar. Haantayin mo yung apoy galing sa langit. Wala namang apoy yung pari. Sa langit galing yun. Kung tatanggapin ng Diyos ang handog mo, may apoy galing sa langit. Tingnan nyo kung anong delay yan, mga minamahal. Sasabihin mo, pastor, may trabaho ako. Pag hindi ka naghandog, may kasalanan ka, hindi ka naghandog, hindi ka aabutan ng sunset. Mamamatay ka. Ganun po noon. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mananalangin tayo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Pero hindi natin pa nagagawa. Noon, mga kapatid, napakasipag nilang magdala ng hayop. Kapag ikaw ay mayaman, tupa, kambing. Pero kapag mahirap ka po, ay yung bato-bato na ibon. Kapag mahirap ka, wala kang pera. So, bato-batong ibon, yun po ang handog noon. Isipin mo yan, mga kapatid ko. Magdadala ka. Ay, naku, napakalaki. Salamat, di tayo nabuhay noon. Pero ang tanong ngayon, mga kapatid, ganito. Kumusta ang buhay nating pananalangin sa ngayon? Noon, it takes them time, hours. Sa atin ngayon, magpipray, Lord Jesus, patawarin niyo po ako in Jesus' name. Pero hindi pa natin nagagawa pag uwi, busy kasi. Pag uwi, tulog na. Paggising, nagmamadali rin. Mga kapatid, hindi pwede noon yan. Noon, kailangan mo talagang magdala. At kapag kambing pa ang hinila mo, napakahirap. Totoo mga kapatid, nag-alaga po akong hayop eh. Bago ako nagpastor muna akong bakat kalabaw at mga kambing. Mahirap. Buti yung tupa. Ang tupa po, mga kapatid, napakaamo. Kahit dalhin mo sa katayan, ay napakaamo. Pero umiiyak. First time ko makita ng tupa sa Pampanga. Sa Magalang. Na-assign po ako. Nagpastor ako sa Magalang, Mabalacat, Pampanga ng 1 taon. So, ay, maaawa ka talaga. Grabe. Kaawa-awa. Ang tupa po ay, kahit dalhin mo sa patayan, talagang napaka-behave. Pero baboy, dalhin mo baboy. Ay, naku po. Napakaingay. Ay, talaga matindi. Kaya salamat sa Diyos, hindi po baboy ang pinadala. Ano ang pinadala? Tupa, kambing, yung mga hayop na pwede nating kain. Inalaw ng Panginoon. Ito pa mga minamahal, ang katuparan ng tipan. Kaya po ba ninyong basahin yung 24 verse 7? Ready? Basahin natin, church. Ready? Go. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan. At kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmasunurin. Don't get me wrong, mga kapatid. Hindi lahat ng mga Israelites ay matigas ang ulo. Hello? Baka sabihin natin, sila naman mga pasaway. Hindi po lahat. May mga iilan ding naging masunurin sa Diyos. At mahalaga yung aklat ng tipan. Ito mga minamahal. Ito po'y mahalaga. Ang Biblia. Gaano kahalaga yung aklat ng tipan? Yung kautusan. Mahalaga po yan. Bakit? Kaya nga Bible, mga kapatid, basic instruction before leaving earth. Wala akong signal. Ano po spelling ng Bible, mga kapatid? B-I-B-L-E. Ano po ang meaning yan? Basic instruction before leaving earth. Ayan. Bago tayo umalis dito. No? Bago tayo umakyat. Yun yung manual natin eh. Ito yung manual natin.
Kailangan natin ng manual kasi ito'y liwanag sa ating mga landas. May kasulatan. Amen, mga kapatid? May kasulatan. Kaya lang nga, ito ang challenge eh. Yung mababa doon sa tipan, yun ang laging sumusuway. Yung pinakamataas doon sa tipan, yun yung masunurin. Hello? May signal ako, mga kapatid. Supposed to be yung mababa, siya lagi ang nanunuyo, siya ang nanliligaw, siya ang takot na magkamali. Dapat tapat siya dito. Kasi kung nagkamali siya, naku po, delikado. Pero baliktad ang nangyayari. Kung sino pang mataas doon sa tipan, siya pa ang tumutupad. Hello? May Diyos tayo. Sabi nga ng ating pag-aaral kagabi, mga kapatid, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Yun na kasi ang karakter niya. Tapat na siya. Ugali niya na yun. Yun yung siya. Kaya tapat siya. Mga minamahal, kung may Diyos tayong nagbabago, matagal na tayong sunog. Anong sabi ni Jeremiah sa aklat ng Lamentation? It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Kung wala lang habag ang Panginoon, matagal na tayong sunog. Pero dahilan sa biyaya, pagpapasensya ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, pinag-aralan ko po ang Biblia. Ang mga Amalekites, binigyan po ng Diyos ng grasya na 400 years. 400 years. Pero ang mga Amalekites, di pa rin nagbago. Sabi ng Panginoon, buburahin ko kayo. Buburahin ko kayo sa balat ng lupa. Pero binigyan sila ng 400 years. Kita mo yung grasya ng Diyos, yung biyaya, yung habag. Na bagaman ang mababa doon sa tipan ay sumusuway, nagkakamali, hindi tapat, nananatili pa rin tapat ang Diyos. Amen? Galing mga kapatid. Ito ang, kaya sabi ni Pablo, the love of God compels me. Yun ang humihila sa akin para magtapat. Kapag na-realize natin ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos, wala tayong ibang gagawin kundi magtapat, magsamba. Hello, church? Yun ang humihila sa atin, yun ang nagmamagnet sa atin. Ito na, pagkain sa tipan. Hindi talaga mawawala ang pagkain, mga kapatid, yung food. Hindi mawawala. Mga kapatid ko, tingnan niyo po yung mga taong nawawala sa potluck. Malayo din ang loob sa atin. Kasi ang pinakamalapit po sa tiyan ay puso. Ang pinakamalapit po sa puso pala ay tiyan. Sama-sama tayong kumain, mga kapatid. Mahalaga ang pagkain. Sa panahon ng pangangaral ni Jesus noon, ano ang katapusan, mga kapatid? Nagpapakain siya. Kasi sa pagkain, mga kapatid, kapag kayo sama-samang kumakain, lumalapit ang puso nyo sa isa't isa. Hello? Mga mag-asawa, nung kayo'y mag-sweetheart pa, kain ng kain, nagsusubuan pa, may mga bituin pa sa mata. Ngayon, nung matagal niya mag-asawa, kain tayo. Kumain ka dyan, mag-isa mo. Hindi na nagsasabay. Mga mag-asawa, kailangan yung magsabay sa pagkain. Kasi yan po'y mahalaga. Nagkukonek yan ng puso. Mga kapatid, I think September yan. Nasa family code po. Nasa family code. Batas ng Pilipinas. Kapag isang araw po sa isang taon, dapat ang pamilya ay sabay kumain. Ang tawag po nila doon ay Family Day. Family. M-E-A-L. Family Day. Ibig sabihin, ang pamilya, pinirmahan po yun, batas po yun, nung nakaraang taon, 3:00 pa lang ng hapon, ay pinirmahan ng Pangulo na uwi na ang mga worker, umuwi sa pamilya, kakain ng sabay-sabay. Tanong ko po sa inyo, kumusta po ang inyong pagkain? Sabay pa rin po bang kumain? O bahala ka na lang? Ha? Kasi pag kumain kayo, mga kapatid ko, nag-uusap, lumalapit ang puso ninyo sa isa't isa. Hello? Pero kapag kayo'y mag-isa lang, yung kumakain ka na lang mag-isa, ay naku po, malayo ang puso nyo sa isa't isa. Samantalang noon na mag-sweetheart pa kayo, lagi kayong binisita nyo na lahat ng restaurant para kumain. Tapos, baby love, kain.
Nung kinasal kayo, nagsubuan pa kayo ng cake. Sabi pa ng host, pagka malaki ang subo, malaki ang pagmamahal. Ba? Matindi. Tapos nung mag-asawa na, hindi na magsabay kumain. Mahalaga po ang pagkain. Sila mga kapatid, yung handog na kanilang hinandog, ay sila rin po'y kakain noon. Mahalaga. Mahalaga po ang pagkain. Mahalaga rin yan sa Panginoon. Hindi po yan nakakaligtaan ng Panginoon. So mga pamilya, mga anak, kumain pa rin ng sabay-sabay, ha? Malinaw po? Salamat po. Ang layunin ng huwaran. Punta po tayo mga kapatid sa Exodus 25 verse 8. Sino po ang pwedeng magbasa? Exodus 25 verse 8. Pakibasa po. Exodus 25 verse 8. Sige po. Doc, sige po. Exodus 25, verse 8. And the people of Israel built me a holy sanctuary, so I can live among them. Yan. Mga kapatid, isipin nyo, nasa journey sila, di ba? Paglalakbay sila. Nasa wilderness sila. Ang hirap. Ang hirap. Isi-set up mo ang sanctuary. At ano po yun? Movable po yun, mga kapatid. Hindi naman pwedeng ang sanctuary nandun, tapos iiwanan nila. Hindi. Movable po yun. So sa loob ng 40 years, isipin nyo yan. Ang hirap. Pero pinagawa sa kanila ng Panginoon. Bakit? Ano sabi niya? Upang ako'y makatahan sa gitna nila. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga, ano po ang practical na application ng sanctuary sa panahon natin? Ano na po? May sanctuaryo pa po ba ngayon? Hindi na po sanctuaryo talaga. Ano na po? Templo, church. Meron na tayong church. Na dito natin makakatagpo ang Panginoon. Anong sabi mga kapatid ng Psalm 122 verse 1? I think, Psalm 122 verse 1. Ako'y masaya nang sinabi nilang tayo na sa bahay ng Panginoon. Ito na yung bahay ng Panginoon. Amen? Huwag na nating hintayin may bagyo bago tayo sumamba, mga kapatid. Alam nyo, ang Pilipino, nung may bagyong Yolanda, may mga bagyong matitindi, may mga lindol, saka lang sumasamba sa Panginoon. Pagkatapos na naman, wala na naman, hindi na naman sumasamba. Mga kapatid ko, ang sanktuaryo noon at ang templo, ang kapilya o ang simbahan ngayon ay tahanan ng ating Panginoon. Maging masaya po tayong sumamba. Amen? Amen. Mga minamahal ko, gusto ko pong dalhin kayo sa Hebreo chapter 4, 14 to 16. Punta po tayo doon mga kapatid ko. Sorry po. Hebreo 4, 14 to 16. Ito po ang huli nating talata, mga kapatid. Hebreo chapter 4, 14 to 16. Mayroon po kayong Bibliang Pilipino, mga kapatid. Pwede po ninyong pakibasa sa wikang Filipino. Hebreo 4, 14 to 16. Ayan, kanina napag-aralan natin yung aklat ng tipan, mga kapatid. Aklat ng tipan, hindi po cellphone ng tipan. Ngayon po kasi mga kapatid, hindi na Holy Bible, Holy Cellphone. Nandun na sa cellphone. Mga kapatid, dala po tayo ng Bible, ha? Please, huwag po tayong masanay. Nung bago kami inordinahan bilang pastor, ang sabi sa amin, ang warning sa amin, kayong mga pastor, baka pag nagsermon kayo, cellphone na dala ninyo. Mga kapatid, sang-ayon dito, magsisi kayo. Sabi nung aming huwag niyong sanayin ng mga pastor, ang dala niyo ay gadget. Nagsisermon kayo, dala niyo cellphone. Wala namang holy cellphone.
Merong Holy Bible. Alam niyo po ba ang Bible ko, mga kapatid ko? Anong pangalan? Remnant Bible. Hindi, totoo po. Papakita ko po sa inyo. Remnant Bible. Pinirigalo po ito ni Pastor Ariel, yung taga Mansueta, yung taga Amerika. Sabi ko ba, ang ganda. Pang-remnant pala tong Bible na to. Pakibasa po. Hebreo 4:14-16. Sige po. Hala. Si Pen po may expression siya. Nagaya niya sa kanyang teacher. Hala ka. kaya sa bahay si Pen, naghahala ka. Sige po. Sige po. Tagalog po yan? Apo, sige po. 14-16. Opo. Mm. Amen. Amen. Mga minamahal, ito ang totoo. Kung meron pong dakilang saserdote, mataas na pari, high priest sa Ingles, noon, sa panahon noon, dito po sa panahon natin, meron din. Ang sabi ng Hebreo 8 verses 1 and 2, kung ano daw po ang pagkakilanlan ng santuario sa lupa noon, sa panahon ng Exodus, ganon din daw po ang pattern ng santuario sa langit. Na meron tayong high priest. At nakakaunawa. Sino siya, mga kapatid? Si Jesus. Tinukso sa lahat ng paraan. Pero hindi po siya nagkasala. Naiintindihan niya tayo. Mga kapatid, ang tagapamagitan natin sa Ama hindi po bias. Kung si Jesus po ay Diyos lang, sasabihin niya, dapat lang talaga sa inyo masunog. Mga marurupok kayo. Kasi nga hindi mataas siya yung standard niya. Pero ang ating pong tagapamagitan, yung referee, ay si Jesus na nagkatawang tao. Naiintindihan niya ang kahinaan ng tao. Tinukso din siya. Ang hirap po, mga kapatid, na ang referee natin ay may bias. Siya po ay Diyos. Si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Naiintindihan niya ang tao, naiintindihan niya ang Diyos. Hello? Naiintindihan niya ang ideals, naiintindihan niya ang realities. Ganon po ang ating high priest. Nauunawaan niya tayo. Kaya sabi niya, lumapit kayo boldly. Sabi niya, come boldly to the throne of grace. Tayo'y lalapit, hindi sa pangalan ng sinuman, kundi sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, para madali niyong i-memorize. Pastor, bakit sa Lord's Prayer wala namang in Jesus name? Bakit may in Jesus name sa prayer natin? John 14:14. Madali pong i-memorize. Chapter at verse parehas. Pakibasa po. Chapter and verse parehas. John 14:14. Bakit po sa Lord's Prayer sa Matthew 6 wala namang in Jesus name? Our Father who art in heaven. Bakit po tayo may in Jesus name sa prayer natin? Pakibasa po. John 14:14. Sige po, quick mga kapatid, quick. Sino po ang pwedeng magbasa? Okay lang po, kahit English po. John 14:14. Opo. Iyan. Ask anything in my name, sabi ni Jesus, I will do it. Kaya may in Jesus name sa prayer natin. Hello? Pero mga kapatid, pag nag-pray na po kayo ng Dear Jesus, di ba? Jesus, nag-umpisa ka sa Jesus, hindi sa Father. Okay lang po yun. May mga nag-pray naman sa Bible na address kay Jesus. Okay lang. Jesus, pagpalain niyo po kami, salamat po. Sana sa dulo, in your name we pray. Hindi na po. Nag-una ka ng Jesus, tapos in Jesus name pa rin. Hindi po ganon. Pero okay lang po yun. Nasa Bible naman may mga nag-pray na in Jesus name. Pero ang totoo po talaga yung dapat na tinuro sa atin ng Ama
ni Jesus sa Lord's Prayer sa Matthew 6, Our Father. At isa lang po ang pagkabanggit ng Father doon. Hindi po marami. Dahil nire-respeto nila. Kaya wag po kayo mag-pray ng, Our Father in heaven, Lord God, salamat po Lord God, sa lahat po Lord God. Naku po, sa dami ng Lord God. Mga kapatid, hindi hindi annoying na po siya. Hindi po yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Si Jesus po na nag-pray, isa lang po ang Father niya. Our Father. Tapos wala na. Dahil nire-respeto niya yon. Tayo, mga tao, kadami-dami. Lord God, Panginoon, salamat Father God. Kadami na namang Father God. Huwag ganun. No? Isa lang. O tatlo, okay na yon. Huwag naman masyadong marami. And then in Jesus' name. Kaya ganun po ang ating prayer. Meron lamang po akong 5 minutes, mga kapatid. You can ask question Bago po tayo mag-pray. Mga minamahal ko, sana po ay nakakonect po ako, ha? Sana wala na akong maririnig na maraming Lord God po, ha? Pag nagpipray. Oh. At kapag address po kay Jesus, in your name we pray na lang, ha? Mga kapatid, wag din po banal na Espiritu Santo. Redundant po yun eh. Banal na Espiritu lang or Espiritu Santo. Eh, hindi po banal na Espiritu Santo. Eh, sobra-sobra na yun. Ano ho? So, yun po. Wag din po na welcome sa iglesia ng PUC Remnant Church. Iglesia na nga, church pa. Ha? Hindi rin po maganda. No? Parang mataas ang high blood. Eh, mahirap yun. Mataas na nga, high blood pa. Okay po. Sige po. You can ask question, mga kapatid, bago po tayo manala. Meron 4 minutes po tayo. Ginawa ko lang pong practical yung ating lesson ngayong umaga. Saan po nakikita yung in Jesus' name? John 14:14. Okay. Oh, yes po. Elder June, go ahead. Oh. Yun pong na-inherit ni Jesus, Elder June, yung nagkatawang tao siya, ay hindi po yung nature ng sin, kundi meron po siyang possibility. No? Hindi naman, may possibility po siya to sin nung nagkatawang tao siya. Kasi kung wala, eh parang niloloko na lang si Satan nung tinempt siya ni Satan. May possibility. Pero ang sabi ng Bible, tinukso sa lahat ng paraan, pero hindi nagkasala. Siya po ay perfect. Na-attain niya yung perfection. At siya ang halimbawa natin. Siya ang halimbawa natin. Yes po, meron po si Jesus na divine nature. Kakaiba po si Jesus eh. God/man. God-man. Yun po talaga siya eh. Diyos na nagkatawang tao. Tinukso siya sa lahat ng paraan. May possibility siya dahil siya'y tao. Pero hindi po siya natukso. Hindi po siya nagkasala. At yung perfection kaya nga mga minamahal sa Bible, maliligtas tayo because of the faith of Jesus. Faith of Jesus. Hindi po faith for Jesus. Faith of Jesus. May pagkakaiba po yun. Pananampalataya ni Jesus. Makukuha lamang natin ang pananampalataya ni Jesus na perfect kapag when we have faith in Jesus. Hello, church? Tayo po ay maliligtas when we have the faith of Jesus. Kaya si Jesus, nasunod niya perfectly. Faith of Jesus. Makukuha natin ang faith of Jesus when we have faith in Jesus. Kaya nga po ang mga taong faithful ay ang mga taong full of faith. Hello, church? May signal po ako? Ang mga taong faithful ay ang mga taong full of faith. They have the faith of Jesus because they have faith in Jesus. Sister Mai, yes po. Yeah, yes. At siya po talaga ang the best nating halimbawa, mga kapatid ko. Ang sabi ng Biblia, all have sinned and come short of the glory of God. Hindi talaga natin kaya sa sarili nating lakas, mga kapatid. Kailangan natin ang tulong ng ating Panginoong Hesus. Philippians 4:13,
I can do all things through Christ. Faith of Jesus. Mga kapatid ko, hindi tayo maliligtas dahil sa sarili nating gawa. Kasi kapag naligtas tayo sa sarili nating gawa, tayo ang maging tagapagligtas. Halimbawa, nakarating ako ng langit. Nakarating ako ng langit kasi nagsasamba ako. Sino ang tagapagligtas mo? Sarili mo. Nakarating ka doon dahil sa ginawa mo eh. Hindi ka nakarating doon dahil sa ginawa mo. Dahil ito sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Amen? Sana po magkaroon tayong lahat ng faith of Jesus, na perfectly nasunod niya lahat. And magkaroon tayo ng faith in Jesus upang magkaroon tayo ng faith of Jesus. Sana may signal po ako mga kapatid. May God bless us. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Thank you, Pastor, for that very wonderful insight. Right now, I learned that the Melder Church will have a presentation. Tama ba po? We are giving you 10 minutes po for you to present whatever your program is. Okay. Thank you. Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. Akin po tinatawagan ng aking mga kasamang teacher na pumunta kayo dito sa harap. Okay. Ngayong Sabbath po ay hindi na po ako magpo-promote sapagkat napakaganda po nung promotion ni Ma'am kanina na pagdating ko, siya po yung nagsasalita ng promotional about sa pag-develop po ng ating mga anak na kung saan tunay po na ang discipline o ang pagtuturo ng mabuting asal sa ating mga anak ay nagsisimula po sa ating mga tahanan. And kami pong mga teacher ay tagapagpatuloy lang. Kumbaga kami po yung nagko-continue pagdating sa school. Kung ano po yung tinuro nyo sa bahay, kami po yung nagtutuloy na itinuturo po namin sa mga bata na tunay na dapat hanggang sa paglaki, yun po ang kanilang dadalhin. And kasabay po nito, narito po kami upang masayang ibalita sa inyo na ang Imelda Adventist Elementary School po ngayon ay meron po tayong enrollees na 103. Yan. And out of 103, ang ating pong mga sponsored na pupils, lahat po ay 31. Ayan. So, kaya po kami nandito, nais po namin kayong i-recognize na isa sa aming mga sponsor na patuloy na tumutulong upang matapos na po ang gawain sa Imelda. Ayan. So, yung pong inyong mga offering na ibinibigay sa ating paaralan ay napakalaking tulong po sa ating mga pupils na nais magkaroon ng Adventist education. And alam niyo po ba, hindi lang yon na sa academic natin sila tinutulungan, kung hindi, nadidevelop din po ang kanilang spiritual aspect ng kanilang buhay. And ganun din po, nakakatulong pong malaki sa ating mga teacher, yung inyo pong mga financial na tulong na binibigay sa ating paaralan. And sa mga panahon po na ang ating paaralan ay lumiliit na ang kaperahan, yan, bigla pong darating ang perang or offering, shared offering ng PUC Remnant Church na ang ating po mga teacher ay nakakasweldo at napakalaking tulong po iyon. And also po sa aming unknown sponsor na ayaw po talaga magpakilala na ilang beses na po kaming nabiyayaan. Salamat po ng marami. And bilang pagkilala po sa ating church ngayong umaga, nais po naming ibigay ang Certificate of Appreciation. Amin po tinatawagan ng ating head elder dito sa harap. Elder Johnny. Ayan. Lahat po ng ating mga elders, please come. Sige po. Elder Orbit po, nasaan? Thank you. Sa likod eh. Babasahin ko. Okay, babasahin ko po muna yung citation habang naantay po natin silang umakyat.
Tumatakbo po yung 10 minutes eh. Certificate of Appreciation presented to PUC Remnant Church in sincere appreciation and recognition to the members for their untiring support to Imelda Adventist Elementary School Incorporated. Your kindness and unwavering commitment have greatly contributed to the success of our mission in nurturing and educating your young minds. Your selfless help is a true reflection of compassion, stewardship, and dedication to Christian education. With heartfelt gratitude, we honor your valuable contribution. Given this 6th of September 2025 at PUC Remnant Seventh-day Adventist Church, Reparo Road, Caloocan City. Signed by Cristina Cruz, the school principal, and Pastor Gerald A. Paulino, school board chairman. Picture po. Sino po ang pwede mag-picture? Lapit, mami, lapit. Walang close. Close, mami. Okay. Response po. Response po, Elder niya. I would like to thank the Imelda Elementary School for this certificate of appreciation. Mula pa noon, we always support the work of the Lord, especially sa ating mga eskwelahan, dahil ito yung foundation ng mga leaders ng Seventh-day Adventist Church. We hope that the mission of the elementary school will continue at kami rin ay mapatuloy tutulong sa gawain ng Panginoon. Salamat. Salamat po sa aming mga teachers at sa ating mahal na principal. Ngayon po ay yung ating mga ukulele na galing po sa Imelda Adventist Elementary School ay ating pong i-welcome dito sa unahan para sa kanilang musical offering.
we will be collecting our offerings while we sing our closing song. Pwede kang pianist? Wala si Sister Shea. Tuturo sa mga bata. Atin pong awitin ang ating closing song, I Will Go With My Church. Tayo pong natin tumayo. Commissioned by a loving God to go, the church must really need to know, here and there equip each one to, who will give their all so others may do. Yes, oh yes, I will go with my church, and urgent duty old high God starts, proclaim God's love, prepare one and all, by living like Christ, make each man whole. You and I be involved, no time to rest, reach the world, go serving in deeds, as Christ's disciples we must know, Christ is coming, so share this blessing. Yes, oh yes, I will go with my church, and urgent duty old high God starts, proclaim God's love, prepare one and all, by living like Christ, make each man whole, not by might nor by power, but by His Spirit. This is my vow, I will go. Oh yes, with my church I will go. I will go. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, na patuloy kami nagpapasalamat sa inyo at pumupuri sa inyo, sa inyong kabutihan, sa pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, sa ginawa ng aming Panginoong Hesus, na sa pamagitan ng kanyang dugo, ito ang naglilinis ng aming mga kasalanan at nagbibigay ng pagbabago sa aming buhay. Nawa, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy na kayo ang maging sentro ng aming pag-worship. Patawarin kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.